Si mommy ay may sakit nga and yung kamay niya ay medyo masakit pa rin and nabalitaan nga ng mga tao dito. Catch lang silang dalawa. Pagdating talaga sa apo, walang sakit-sakit, no guys. Yan yung kasiyahan ng benan ko. So ang aga-aga, hindi pa nakaayos itong mga itong bed namin. Pero alis na sina mommy and papa. Pupunta na sila ng hospital. Tapos guys, alam niyo ba, dumarating sa point na nagda-doubt siya if meron ba kaming tinatago sa kanya. Ewan ko ba, siguro napapraning na rin siya kasi akala niya meron siyang cancer. Guys, alas 7 na ngayon ay nakapagdiwa na nga tayo. Ayan. Then, dito, naglalaro nga sila. Nakatambay sila dito. Nagpunta kanina yung mother-in-law ni Jano and father-in-law ni Jano dito sa bahay. Eh, naglalaro ngayon si mommy tsaka si Ivan. Ayan guys, naglalaro sila. Soccer. Ayan guys, Najik karo Najik. Go! Galing ah! Naglalaro silang maglola dito kahit masakit ang kamay ng lola niya. Oh, gusto niyang kalaro si Baby Iwan, guys. Galing naman. Ayun nga guys, dahil nga ay si mommy ay may sakit nga and yung kamay niya ay medyo masakit pa rin and nabalitaan nga ng mga tao dito. Kaya naman ay nag-start na nga silang mag-visit para itanong kung kamusta na nga ba siya, ano yung mangyayari sa susunod. Kaya kanina nagpunta nga yung mommy and papa ni Jano, which is mother-in-law and father-in-law niya, para nga kamustahin yung niya, yung kamay nga niya. So ngayon, waiting lang kami for our dinner. Nakapagluto na rin si Mala Masi. And hinihintay lang namin na magdilim. Kasi kakakain lang din namin ng samosa. At saka pinainom namin ng coffee. So kami lahat busog pa rin. So ayun, nilalaro nga ni mommy si Baby Ivan dyan. Kanina nakipaglaro na ako. So alternate. Tapos ayun, bukas may pasok na naman si Baby Ivan guys. Pero parang pupunta yata sila ng city bukas dahil papa third opinion nga yung binan ko kasi hanggang ngayon guys hindi pa rin naayos yung sakit ng kamay niya. Masakit pa rin daw. So ayun, naglalakad lang din ako ngayon since hindi na ako nakakapunta dun sa gym dahil nga ay every afternoon ay nagkakaroon ng physiotherapy si mommy. So kailangan ng taong magbabantay dito sa bahay para i-assist nga sila, tsaka si Mala Masi, tsaka si Sonal Masi. So, ako yung naiiwanan. So, ayun. Balitaan ko kaya, guys. Catch lang silang dalawa. Pagdating talaga sa apo, walang sakit-sakit, no guys. Yan yung kasiyahan ng benan ko. Ayan, tignan nyo naman ang Doc Milan dito, oh. Sarap ng upo, Doc Milan. What are you doing, Doc Milan? Nothing, sitting only. You also sit. No, I'm walking. Why? Because I'm fat. I need to lose weight. Ayun guys, naglalaro sila dito. Ako naman ay nagpapabalik-balik lang. Aigo, come suit you, come Aigo. Oh, bapre Aigo. Nagpapabebe ang Baby Ivan ko ah. Good boy, so much. Clap, everyone. TV juto lehen. Wow, clap. Jo, jitak Jo, Ivan Jo, bro, very good che. Good boy, sir. Good boy, good boy. Wow. Ivan. Ivan naman. Wow, Jo, Daddy, look, very good. Can you see, Daddy? Very good boy. Chayla pacha. Dawakana pacha jawana jeune. Guys, so ang aga-aga, hindi pa nakaayos itong mga itong bed namin.
Kaalis na sina mommy and papa. Pupunta na sila ng hospital. So, Warodra, kung yung pumuntahan nila, 2 hours away from here. Tingnan mo yung kamay niya. Mami, tamarahat ba tayo, Dejo? Tingnan mo yung kamay ni mami, oh. Inayos niyang ganyan. Tinatali niyang ganyan, finifit niya para hindi gumalaw. Ayan. So, paalis na sila. Ako ngayon ay alagaan si Baby Ivan dito. Ay naayusin ko nga to, guys. Ang dami na lang mga papeles na kailangang ayusin, no? And dalhin. So, 2 hospital yung pupuntahan nila, guys. Alis na sila, guys. Medyo lumalala yung kamay ni mami, guys. And kahit 3 doktor na yung pinuntahan niya, hindi pa rin gumagaling. And tignan si Baby Ivan. Bye-bye! Ivan, are you pooping? Guys, so ngayon lang ako na free mula nang umalis. Bakit ang pangit ng brightness ko? Ang pangit ng lighting dito sa bahay namin, no? Pero okay lang yan, carry lang yan. So, ngayon lang nga ako na free dahil nga ay ako yung nagbantay kay Baby Ivan dito. Nilaro ko siya. And at the same time, hindi na ako nakapag-video, guys, kasi every time na nag-video ako, ang sinasabi sa akin ni Ivan, Mami, kisam, kisam. That means, pinapapasok niya yung cellphone ko sa may pocket ko para nga daw ay hindi ako nagsa-cellphone, parang ganon. Tapos, makipaglaro daw ako sa kanya. So, hindi na ako nakapag-video, guys. Hindi ko na napakita sa inyo kung ano nga ba yung ginagawa namin, paano kami naglalaro, ganyan. Kasi, guys, kapag kasama ko si Baby Ivan, hindi ako nagsa-cellphone nga. Nagsa-cellphone lang ako kapag kailangan ko mag-video nga para makapag-vlog. So, ayun, natutulog siya ngayon. Papakita ko sa inyo. Natutulog ngayon ang Baby Ivan ko, guys. Napatulog ko na siya. And maaga siyang natulog ngayon. 12 o'clock pa lang ay nakatulog na. Napakain ko na rin. And dahil nga sa pagbabago ng klima dito, guys, sobrang lamig na nga. And maulan. So, ang anak ko ay meron pong ubo at sipon. Siguro dahil sa gamot na ininom niya, kaya ay medyo antukin siya. Inantok agad siya. So, I'm expecting na by 3 o'clock ay gigising ulit siya. Lalaruin ko ng ganung oras. Pero until that time, ay magtatrabaho muna ako, mag-edit, mag-voice over. Tapos nandyan si Namalama, nagluluto ng pagkain namin for today. And grabe yung guys, sa Pilipinas, grabe yung baha. Nanonood ako sa mga news feed ko, nagla-live kasi yung mga tao and nagpapakita ng mga videos and photos. Grabe dun sa area din namin, yung mga daanan ay binaha talaga. Buti na lang talaga doon sa resort namin and villa. Pinrioritize ko yung mataas na tambak, kaya hindi binabaha. Thankfully. So, ayun. Ngayon, pagkatapos ni Namalamasi dito ay magkakain na ako. Hindi ko nahihintayin si Milan kasi ang uwi ni Milan dito ay alauna. So, kapag umuwi si Milan dito ng alauna, baka in between magising si Baby Ivan. So, need kong bantayan ng anak ko. Kasi si Mommy and Papa nagpunta nga ng hospital, diba? So, mamaya pa sila makakarating yan mamayang gabi. So, kami lang dalawa ni Baby Ivan ngayon. Si Malamasi ay nagluluto kasama si Nico, yung anak niya. And si Sonalmasi ay umalis na, nagtrabaho. And namatayan nga yung guys, yung nagde-deliver ng gatas sa amin, ng supply ng gatas. Namatay yung mother-in-law niya. So, wala din siya ngayon. So, ayun guys, balitaan ko kayo sa mga kaganapan dito. Guys, alam nyo ba na may mga bagay akong hindi na share sa inyo? Gawa ng, ayoko naman na magkaroon ng dito sa bahay, yung mga negative vibes ba. Pero, nung mga nakaraang araw guys, hindi ko na nababanggit sa inyo kung gaano ko nahihirapan nga yung binan ko pagdating sa kamay niya. Tuwing gabi ay talagang naiiyak talaga siya sa sobrang sakit. Na pati kami ay naaawa na sa kanya kung bakit nga ba niya nararanasan yung ganito, kung ano ba talaga yung masakit sa kanya. Kasi isipin nyo guys, nagpatingin na kami ng ilang beses sa doktor sa Barodra. Nagbibiyahe kami ng tigda 2 oras para mapatingnan siya. Tinest na lahat ng dapat itest, blood test, ganyan. Tapos, hindi pa siya masyadong convinced doon sa findings ng doktor na yung sa kamay nga niya ay naipit nga yung ugat.
Kaya naman pagkarating namin dito kinabukasan din ay nagpa-sonography kami. And then dun sa sonography, may panibagong nakita na naman na may fluid nga yung kamay niya kaya masakit. Tapos, ilang araw yung pinalipas namin, regularly naman daw siyang umiinom ng gamot niya. Nakikita naman din namin na regular siyang umiinom ng gamot, guys. Pero hanggang ngayon, hindi talaga maayos-ayos yung kamay niya. Naawa nga kami sa kanya kasi sa isang gamutan, sa isang beses na iinom siya ng gamot, may dinidikdik siya dun sa may mortar and pestle. Basta yun, may dinidikdik siya. Tapos, meron din siyang iniinom na 5-6 na pirasong gamot. So, nakakaawa siya. Tapos, meron din siyang diabetes, meron siyang, hindi ko alam, may cholesterol din yata siya. Masakit yung paa niya, masakit yung kamay niya, masakit yung balikat, masakit yung likod. Inamin naman niya na nung bata nga daw siya, nung bata-bata, kagaya ko, hindi daw siya nag-iingat sa katawan niya. Nagbubuhat ng mabibigat. Yung mga mabibigat na mangga, minsan 20 kilos siya yung nagbubuhat mag-isa. Isasakay niya doon sa likod ng tricycle. Sa likod ng motor. Ganun daw siya ka-strong dati. Ngayon, lahat yun ay, nahihirapan siya ngayon. Lahat ng mga ginawa niya noong bata-bata siya, naipon. Masakit ngayon yung katawan niya, guys. So, kaya nagpatingin sila ulit sa doktor and yung doktor na nagbigay siya ng panibagong set ng gamot. After 10 days nga daw ay babalik. Kapag hindi umabot ng 10 days na hindi maayos yung kamay niya, ipapa-MRI daw siya. So, ganun yung findings, guys. Kakaawa siya. Pero hindi naman natin masisisi. Ganun yung nangyari sa kanya. Hindi naman din siya guys. Hindi naman din siya nagtatrabaho dito sa bahay. Hindi naman siya nagbubuhat ng mabibigat ngayon. Kasi meron naman kami si Sonal Masi tsaka si Mala Masi. Actually, ang ginagawa niya lang talaga ay binabantayan si Baby Iwan. And yun pa, most of the time, kinukuha ng mga kapitbahay namin si Baby Iwan. So, wala talaga siyang ginagawa sa bahay maghapon. Tapos ganun pa yung nangyari sa kanya. Masakit kamay, masakit paa, masakit likod. Sunod-sunod, sabay-sabay. Yung sa paa, guys, last time, in-injectionan. Dapat, 2 years ago, bago dumating si Baby Iwan, ay ooperahan na yung paa niya. Pero natatakot nga siya. Pero, kaya in-injectionan. Pero this time, parang, if hindi kinaya ng injection ulit, kailangan ng operahan yung paa or yung kamay. Depende kung ano yung mauunang masira, guys. Kaya, ayoko sanang i-share sa inyo, pero, ayun nga, nakikita nyo na laging nagpupunta ng barodra si Mami kung bakit, ganyan. Bukas, hindi ko pa siya masyado nakausap ngayon kung ano yung findings ng doctor. Yun lang yung nalaman ko ngayon. Bukas kakausapin natin siya ulit. Tapos guys, alam nyo ba, dumarating sa point na nagda-doubt siya if meron ba kaming tinatago sa kanya. Ewan ko ba, siguro napapraning na rin siya kasi akala niya meron siyang cancer. May cancer, baka daw may cancer siya kagaya nung namatay na kamag-anak namin dito. Marami daw masakit sa katawan niya. Tapos, ang ending, ang findings ng doktor, hindi mahanap-hanap kung saan yung problema. Ganyan, kagaya ng sa kanya, hindi mahanap-hanap yung problema. Baka daw may cancer siya. Kaya, napag-desisyonan namin na lahat ng mga gusto niyang ipatest na natin for her peace of mind. So, hopefully, maging maayos siya, guys. Kawawa siya. So, ayan na si Milan, meron siya ginagawa dyan. So, balitaan ko kayo, guys, and kung meron kayong mga questions, let me know.